Wala naman po rito na early game pa lang victory na, di ba? Wala naman ganun, di ba? Pagkalabas pa lang ng base, victory! Wala naman ganun, di ba? Tontuwa, oh. Sa buhay, wala yung automatic victory ka na agad. Ang verse po natin, ito, nag-rhyme sa akin tong verse na to this week. Talaga namang buhay na buhay sa puso ko ngayon. Sabi po rito, sa Lamentations, sa Tagalog, panaghoy. Grabe naman mga nananaghoy dyan. Sabi po sa Lamentations chapter 3, napakagandang verse. I say to myself, kanino raw sinabi? Sa sarili mo, sasabihin mo sa sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for him. The Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Can we all bow down and let's all pray? Father God in heaven, Lord, we acknowledge your holy presence right here in the midst of us. Thank you, God, for bringing us in this place. Thank you, Lord, for your holy presence. Thank you for the embrace. Thank you for the assurance that you're always here with us, that you will never leave us, you will never forsake us. Marami pong salamat, O Diyos. Ninunuwalhati ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan sa lugar na ito. God, minsan pa, hinihingi ko ang inyong pangunguna, O Lord. Itago niyo po ako sa inyong unahan, sa inyong likuran. Kayo lang ang mahayag. Just use me, Lord, as your instrument para ibahagi sa mga taong ito na minamahal mo ng lubos ang iyong kalooban, ang iyong revelation, ang iyong salta na magbibigay ng kalakasan at pag-asa sa mga kapatid kong ito. Lord, I pray, tanggalin niyo muna lahat ng mga distractions sa isipan ng mga kapatid ko na makapagtuon, Panginoon, ng focus, makapakinig sa iyong salta. Marami pong salamat sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name, and everyone say, Amen, hallelujah. Pag sinabi mong the Lord is my portion, it is like you're declaring, dinideklara mo na, I choose to trust in God over material things. Amen? Kung ano mang mga bagay na wala ka, kung ano mang mga pangarap mo, kung ano man mga feeling mo na kailangan mo, kulang mo, na ina-aspire mo, pag sinabi mo, the Lord is my portion, para sinasabi mo, yung Panginoon mismo ang bahagi ko. I choose the Lord over material things. Hindi po ibig sabihin dito na wala ka ng material things, wala ka ng mga possessions. Ang sinasabi rito, ang bahagi mo, Diyos. At kapag bahagi mo ang Diyos, sabi, hindi ka pagkukulangin. Amen? Oh, hallelujah. Sinasabi mo rin, pag the Lord is a portion, even in loss or waiting, sa kawalan man o sa paghihintay, I am not empty. I have God. Amen? Kahit mawalan ka man, kahit feeling mo empty ka, meron kang Diyos. And sinasabi mo rin that He fills every need of my soul. Lahat ng ating pangangailangan nasa Panginoon. Now, meron po ba akong mga kasama rito na nag-aantay? Meron ba akong mga kasama rito na nagpupursige? Ito yung topic natin ng mga nakaraan, tama ba? Persevering, pagpapatuloy. What if you're waiting? Your small steps, unti-unti. Akala natin walang progress, small steps. Yung pinupush natin na linggo-linggo makapagsimba, kahit na hirap, alam mo yun, small steps. Small step ng pananampalataya araw-araw. What if in your struggle, your waiting, your small steps, and your struggle are preparing you for the victory you've been praying for? All of us, meron tayong pinag-pray kay Lord. Meron tayong mga inaasam, mga pangarap, mga vision. What if your waiting time, yung mga small steps mo, and your struggle, hinahanda ka lang pala? Church, remember, victory is not instant. Amen to ba dyan? Walang instant victory. Diba? Kahit nga nag-concede yung kalaban mo, victory ba yon? Hindi, diba? Walang ganun. It is the result of faithful waiting and consistent walking with God. Consistent walking with God. Ano ibig sabihin ng consistent walking with God? Tuloy-tuloy. Hindi lang sa highs, hindi lang sa lows, hindi lang sa blessings, hindi lang sa struggles. Tuloy-tuloy na paglakad sa pananampalataya.
Nakaka-bless kasi nung Wednesday, pinaalala ni AJ na 18 years na siyang Christian. Ano pinaalala niyang 18 years na siyang Christian, naalala namin ni Presi na 19 years na kaming Christian. Nakaka-bless na, grabe naman Lord. Ang haba. Halos kalahati pala ng buhay ko na yon. Thank you Lord. So ang pag-aaralan po natin ngayong umaga, 3 things lang po para madaling maalala. Actually, nung ginagawa ko to, ang title dapat nito is Waiting, Consistency, and Victory. Kaso parang maganda, WWW. Sabi ni Bishop Patrick, wala. Ang sabi ko naman, WWW, Waiting, Walking, and Winning. Okay? So 3 things we will talk about ngayong umagang ito. Number 1, napakabilis lang mga kapatid. The waiting season. Ito yung season na maraming tao na andon. Ito yung season na maraming Christian na stuck. Ito rin yung season na maraming Christian nag-wander off sa faith. Sa tagal. Dati nakarinig ako dati ng Christian, Christian ba talaga? Sabi, hindi naman totoo yan eh. Ang tagal ko nang pinag-pray ito, hindi binigay. Kaya hindi totoo yan, Diyos na yan. Ang sabi ko sa kanya, paano mo nasabing hindi totoo ay huminto ka? Paano mo nasabing hindi totoo ang Diyos ay huminto ka? Hindi mo alam sa paghinto mo, kinabukasan na pala dapat. Amen to ba? Hindi mo pwede sabihin hindi totoo kung huminto ka. Parang sa pag-exercise, sa pagbubuhat, lagi ko yung example, no? Kasi syempre, yung ginagawa ko eh. Gym ka, 6 months. Wala namang progress. Walang gain. Nung pinag-aralan ko, ang pag-build pala ng muscle ay napakatagal talaga. Akala natin pag nag-gym ka, nagkaganong-ganong ka, hindi na muscle yun, pump lang yun. Namagalang yung muscle mo. Pag lumipas ang 1 linggo, wala po ulit yun. Ang pag-build pala ng muscle, years ang tinitake. Paano kung nag-gym ka 3 months, 4 months, 5 months, tapos wala ka nakita? Wala pala talaga. Waiting. Nasa waiting pa lang tayo. Consistency na pala yun. Waiting muna tayo. Sabi sa Isaiah 40, verse 31, Amplified Version. But those who wait for the Lord. Meron po ba ako kasama naghihintay sa Panginoon dito? Naghihintay sa breakthrough. Naghihintay sa answered prayer. Naghihintay sa pagbabago ng shift ng buhay niya. Naghihintay sa mga pinag-pray niya. Those who wait for the Lord, who expect, ang waiting is expecting. Amen ba dyan? Ang waiting is not waiting in vain. Ang waiting is expecting. This is waiting sa Panginoon. Sa mundo, waiting in vain. Tama ba? Sa kay Lord, hindi. Waiting is expecting. Look for and hope in Him shall change and renew their strength and power. They shall lift their wings and mount up close to God as eagles. Mount up to the sun. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint or become tired. Mga kapatid, waiting time, waiting season is not wasting season. Amen ba dyan? Huwag mong sabihin, ang tagal mo na nag-aantay, sayang lang ang oras ko sa paghantay. No. Those who wait in the Lord, waiting is not wasting. Hindi to pag-aaksaya ng oras. Sana kung hindi ako nag-aaksaya ng oras sa church, kung hindi ako nag-live ng ilang taon dyan, siguro ngayon CEO na ako. Certified EPAL only. God uses the waiting to build. Ito yun. Talagang dinalagay tayo ng God sa waiting season. Di ba yung masarap na adobo, yung binabad ng matagal? Di ba yung mga minamarinate, mas masarap? Mas matagal, mas masarap? Yung mga binuburo, mas matagal, mas masarap? Yung mga masasarap na alak, mas matagal pinerment, mas matagal ngiti-ngiti naman si Omel. Mas masarap, di ba? Ito talaga, mas matagal, mas mahal. Hallelujah. Kaya makakita kayo, 45 years, Añejo Ram. Macallan, 11, 12. Depende sa tagal. Why?
Because God uses the waiting time to build number one, strength. Okay ba yun? Habang nag-aantay ka, lumalakas ka. Sabi mo nga sa katabi mo, lumalakas ka ba? Oh, pag mukhang hindi, kasi baka hindi naman naghihintay. Patience is a virtue. Ba dyan? So God is building strength as we wait. Sabi yan kanina sa verse, those who wait on the Lord shall renew their strength. Alam mo, ito mapapansin mo ako personally, sa buhay ko na lang, na Christian, ito napapansin ko sa akin, those times that I feel weak, spiritually, emotionally, physically, are those times sa parang napapagod maghintay. But, the moment na-renew yung waiting kay Lord, yung hope kay Lord, ewan ko sa inyo instantly, parang nare-recharge yung strength. Amen ba? Parang nagkakaroon ka ulit ng bagong gana. Bagong reason na magpatuloy. But those na nangihina ng lubos kasi mga sumuko sa waiting time. So, God is building our strength. Unti-unti. Palakas ka ng palakas. Tama? Imposibleng hindi ka lalakas sa paghihintay. Kasi sa waiting season, dito nabibuild yung endurance natin. Dito nabibuild talaga naman. Sabi ko nga, parang sa gym lang hindi mo namamalayan. Alam mo, wag mo kasing bilangin. Wag mong hanapin. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Magugulat ka na lang. Parang wala nangyayari, pero doon mo makikita. At unti-unti lang, consistency. Magtiyaga lang tayo sa paghihintay, lumalakas tayo. Tama ba ba? Pinag-uusapan po natin dito spiritually. Lumalakas tayo spiritually. Tama? Ano pang binibuild ni Lord sa ating waiting time? Vision. Yan. Ayan ang maganda. Habang naghihintay tayo, si Lord doon binabagsak yung mga vision sa atin. No? God, sabi nga doon sa verse natin kanina, pakibalik nga sa verse kanina, God is good to those who wait. God, the Lord is good to those whose hope is in Him. Kaya kung marunong ka maghintay, tinitingnan ni Lord yung mga marunong maghintay dito talaga sa Kanya . Naalala niyo nung pumunta si Jesus sa Gethsemane, kasama niya yung mga disciples niya, si John, si Peter at si James. Ano sabi ni Lord sa kanya? Sa kanang tatlo, maghintay kayo dyan, mag-pray ako dito. Nag-pray si Jesus, ilang minuto pa lang or ilang oras pa lang, pagbalik niya, anong dinatnan niya? Anong dinatnan sa tatlo? Tulog. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Can't you wait for even ilang oras lang? Ibig sabihin ito, God really wants us to wait for Him. God is good to those who wait. Now, as we wait, may pinapakita ang Panginoon. No? Sa waiting time kasi, ito, tandaan niyo mga kapatid naayos yung tamang isip natin. Yung tamang expectation natin naayos. No? Nung una, akala natin, ito lang ina-expect natin. Akala natin, Christian life, ganito lang. Ang gusto lang natin, kaya tayo nagiging church para sagutin ng mga nililigawan natin, para makatapos ng pag-aaral, para mapaganda buhay, ganun lang. But as we wait, pinoproseso tayo ng Diyos, unti-unti pinapakita niya yung kalooban niya sa atin. Unti-unti nakikita mo yung totoong purpose natin ng pagiging Kristiyano natin. That it is not just about material things, this is not about kung ano mga bagay-bagay dito sa mundo. Habang naghihintay tayo, binibuild ni Lord yung vision natin. At sabi diyan sa Habakkuk chapter 2 verse 3, galing no, karuktong niya nung binasa ni Pastor Niggy kanina sa Habakkuk chapter 3. Kaya galing ni Lord. Sino rito yung mga may naantay kay Lord? Sabi diyan sa Habakkuk 2:3, the vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, kapag akala mo ang tagal dumating, sabi diyan, wait patiently. Hey, can you wait patiently? Bakit daw? For it will surely take place. It will not be delayed. Kaya mo maging malakas dahil dyan. Ako, ang dami kong pinagdadaanan. Ang bibigat ng pinagdadaanan ko talaga. But ngayon, I'm not losing hope. I'm not losing strength. Why? Because the vision, I know my story will not end here.
Yung hindi maganda pinagdadaanan mo ay hindi ka magtatapos dyan. There's a vision God is showing you. There's a vision God is showing me. Kahit na buhat-buhat mo na yung buong mundo, tatayo ko, papatuloy. Why? This is not the end. Woo! This is not the end. Yung hindi magandang story ng buhay mo, hindi magtatapos sa dilim, hindi magtatapos sa baba. Kaso kung ikaw mismo nag-give up, kung ikaw mismo bumitaw, wala na. Tama ba? Kung ang nasa likod mo, ang buhat-buhat mo, buong pamilya mo, mga kapatid mo, magulang mo, asawa mo, mga anak mo, magpakatatag ka, magpakalakas ka. Dahil kung ikaw ang bumigay, sino na lang? Tama? Whew. Asa waiting pa lang tayo ha. Victory dulo neto, kayo mag-alala. Sa ating pagiging Kristiyano, talagang may mga waiting season dyan. Na-discuss na po dito dati yan, yung mga man of faith na mga nagantay na matatagal na panahon. And next, ang binibuild sa atin ng Lord sa ating waiting season is dependence on Him. Ito, ang liit. Dependence on Him. So God is building our dependence. Amen po dyan. Kaya minsan tayo pinag-aantay ni Lord kasi tinitingnan ni God kung kanino ka ba talaga nakadepende. Sinasagad lang minsan talaga ni Lord kung sinasagad niya tayo. Kasi ang dali magsabi, I trust you, Lord. Ang dali magsabi na, Lord, I have faith in you. Lord, I love you. Pero pagdating sa sitwasyon, kanino ka talaga nakadepende? Sa pera mo sa bangko, sa mga kamag-anak mo, sa mga friends mo, sa trabaho mo, sa kalakasan mo, kanino ka nakadepende? And sometimes, and madalas, dahil mahal ka ni Lord, talagang inuubos niya. Sinasagad tayo ni Lord hanggang dumating tayo sa punto ng buhay natin na ma-realize natin na siya lang ang dapat nating pagdependehan. Not our wealth, not our resources, not our strength. Amen po ba? Kaya kung ayaw mong maubos, ngayon pa lang, sanayin mo na sarili mong siya talaga nakadepende. Tama po ba? Oh, hallelujah. Ayaw mong mawala yung mga pinangmamahal-mahal mo dyan. Ngayon pa lang, matutunan mo nang dumepende kay Lord. Huwag mo nang antayin na sa waiting season mo, ubusin ka muna ni Lord. No? Grabe naman si Lord, uubusin ako. Huwag kang mag-alala. God is a God who restores. Sabi ni Job, Diyos ang nagbibigay, Diyos din ang kumukuha. At Diyos din ang magre-restore. Kasi hodang maubos ka, matutunan mo lang dumepende sa Kanya. And God is faithful. When God nakita na dependent ka na sa Kanya, God can restore it even more abundantly pa nung nawala sa'yo. This is not just materially, ha? Everything yan. Your pride, attitude, aspirations, time. Waiting is not equal to doing nothing. Ooh. Baka akala nyo kasi pag sinabing waiting time kay Lord is mananahimik ka na lang sa bahay ninyo, you will not do anything, higa ka sa hammock, mag-aantay ng babagsak na bayabas. That's not waiting. Okay pa ba doon? Waiting is not doing nothing. Faith without action is dead. Waiting season kay Lord is trusting the Lord. Waiting season kay Lord is trusting season kay God. Amen? It's not doing nothing. You're trusting God na sa gitna ng hirap na to. Lord, okay lang, Lord. I trust that you are my shepherd. I will not lack anything. I trust that you are my healer. You will heal me. I trust that you are my shalom. You will give me peace. And that's waiting. And waiting is preparing. Hallelujah. Ang paghihintay, isang time, isang season na binibigay ng God sa atin para ihanda tayo. Hindi ka pwedeng basta isasabak ni Lord nang hindi ka prepared at handa. Tama ba? Tingin niyo ba si David nung kinalaban niya si Goliath? Is instantly tumapang lang siya pagkagising niya. Pagpunta niya doon sa battlefield, humahigante, kaya ko to! Do you think gano'n na nangyari kay David nung tinalo niya si Goliath? No!
David tinrain ng God sa field. Alam na ni David na magiging hari siya ng Israel. Right there and then, after he was anointed, hindi siya pumunta kay Haring Saul at hiningi ang trono. Right there and then, David went back to the field at tinalagaan yung mga tupa and God trained David there. Sabi ko bang may mga leon, may mga oso raw na gustong kuhanin yung kanyang tupa? Siguro hindi naman nagsimula agad sa leon yun eh. Siguro paaso-aso muna. You will never be a sharpshooter. Hindi yun automatic nung ginanon niya yung sling niya. Bigla na lang papunta rito, gumanon. Hindi po ganun yun. God has prepared him. And right now, God is preparing you. God is preparing us doon sa talagang inihahanda ng God sa atin. Sa calling natin, doon sa talagang paggagamitan ng Diyos sa atin. Inihahanda tayo ng God. Sabi ko nga kanina sa devotion, mas mahirap pinagdadaanan mo dahil mas glorious yung paggagamitan sa'yo. Mas matindi yung training, mas mahirap. Kahit naman sa military. Kung gusto mo mamasok ng simpleng sundalo lang, yung sundalo lang, walang ibang sundalo lang, okay lang. Training ka lang, ganyan. Pero kung gusto mo ng second lieutenant, mag-PMA ka, pagtapos ng PMA, hindi pa nga tapos doon, pumapasok pa silang training kung magmamarin sila. Tama po ba? Maraming training, depende kung saan kagagamitin ng God. And that happens in the waiting season. And waiting season is listening season. God is training us to listen to Him. Maging sensitive sa Kanyang boses. Sige, i-analyze natin yung mga sarili natin ngayon. Nakakarinig na ba tayo ng boses ng Diyos, instruction ng Lord? Magsimba ka ngayon. Okay lang malamig. Nakakarinig ba tayo ng boses ng God? Tulungan mo to. Huwag kang matakot magbigay. There's a still small voice inside. You will hear it. Hindi sumisigaw ang Diyos. Minsan kaya hindi mo siya marinig, masyadong maingay yung isip at puso mo. Don't you worry. In your waiting season, God is tinuturuan naman tayo. Tama po ba? Hallelujah. Let's proceed. Number 2. Mabilis po ba? Maganda naman. Tama ba? Dire-diretso lang. Number 2. The power of consistency. Ito na. Kasi yung iba, okay, nagantay. Pero in our waiting time, ito'y punong-puno ng pagiging consistent. Tama? Masarap kasi maglingkod kay Lord. Masarap magsimba pag maraming blessings. Masarap pumasok, maglingkod kay Lord pag maganda yung buhay. Ang sarap pag-pray pag okay. Eh paano pag hindi okay? Paano pag walang blessings? Paano pag puro problem ngayon? Kung kailan naman naging Christian ako, saan katutak yung problem ko? Kaliwat kanan, harap likod. Huwag ka mag-alala, nasa Bible yan. Hindi lang ikaw ang dumanas niyan. Si Paul nagsabi unang niyan, I'm hard-pressed on every side, sabi niya. Oh, hallelujah. So kaya ba nating magtuloy-tuloy kay Lord? Sa lahat ng panahon. Oh, hallelujah. Sabi sa Galatians 6 verse 9, let us not become weary. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sa totoo lang, real talk, nakakapagod naman maging mabuti minsan, no? Kasi abusuhin, no? Sabi ni Princess, no? Talaga headbang eh. And that's reality in life. Kasi may mga abusadong tao. Tama? Nakakapagod talaga. Nakakapagod. Lalo pag parang walang nangyayari. Questionin mo yung ginagawa mo eh. Ano ba to? Babalik na lang kaya ako sa pagiging maldita ko. Babalik na lang kaya ako sa pagiging addict ko. Buti pa dati, wala akong problem. Ako yung problem. Ako yung problema nila dati. Ngayon, ako na yung namumroblema. Ano sabi? Let us not become weary in doing good. For at the proper time, sabi mo sa katabi mo, proper time. Merong proper time kasi. Ano na mangyayari sa proper time? You will reap a harvest if we do not give up. Oh, hallelujah. Aani rin tayo. Papasaan pa at aani rin tayo.
Kapag hindi raw tayo nag-give up sa paggawa ng mabuti. Church, being consistent is staying in faith. Whatever season you may be into right now, that's being consistent, staying in faith. Masakit, mahirap, devastating, stay in faith. In blessing, masarap, hayahay, stay in faith. Bakit ko sinabi? Hey, dahil yung iba kahit hindi lang sa problema nawawala ng faith, yung iba doon din sa saya. Tama ba? Stay in faith. In trials or in blessings, nananatili ka sa Panginoon. Hallelujah. Mananatili. Paborito natin, pag yan kinakanta talaga, no? Nananatili tayo sa Panginoon. Church, nangungusap ba si Lord sa inyo ngayon? Be consistent, tuloy-tuloy. Like Shadrach, like Meshach, like Abednego. Itatapon na po sila sa fiery furnace. Anong sabi nila? Hindi kami luluhod at kung hindi man kami ligtas ng aming Panginoon, hindi pa rin magbabago ang aming desisyon. Hallelujah. Through thick or thin, hindi man maganda ang nangyayari ngayon, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang kapatid, tuloy-tuloy lang. Please don't stop doon sa hindi maganda. Doon ka pa sa hindi gumanda. Hihinto ko na lang din naman doon pa sa hindi maganda. Tuloy-tuloy, lumabas ka dyan. At paglabas mo, huwag ka pa rin huminto. Thank you, Lord. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit hindi natin dapat huminto? Why? Because God sees every prayer. God sees every act. God sees every effort. Hindi bulagan Diyos. Nakikita. Nung Wednesday, pinag-aralan namin dito, napakaganda, napakasarap. Si Hagar, no? Sabi ko nga Hagar is not a main character. Hindi siya main character ng buhay. Extra lang siya. Slave. Pero nakita siya ng Diyos. Ikaw, wag mong sabihin na wala kang kwentang tao. Wag mong sabihin na wala kang sinabing tao. Wala kang pinag-aralan. Wala kang mangyayari. Hindi po totoo yan. God sees you. Jehovah Roi. The God who sees. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos yung mga iniiyak mo. Alam ng Diyos yung mga mukha kang malakas pero alam ng God na basag yung loob mo. Alam ng Diyos yan. Tuloy-tuloy lang kapatid. Tuloy-tuloy lang. Magtiwala ka sa Lord. Nakikita niya yung sitwasyon mo. Mas kailangan mo magpatuloy, magkumapit sa Kanya. Why? Ano bang nangyayari sa consistency sa atin? Consistency brings three things din. First, pag naging consistent tayo sa Panginoon, it brings spiritual growth. Amen po ba? Spiritual growth. Tuloy-tuloy lang. Sabi ko nga kanina, pag nagbubuhat ka, hindi mo alam, lumalakas ka. Alam mo, isa nakakapagpa-encourage sa akin magpatuloy. Pag nagtitingin ako sa mga reels ko, puro mga magaganda na yung katawan eh. Sabi niya, tuloy-tuloy lang. Di, tuloy. Makikita mo marami kasi nag-i-inspire. Marami nakikita na kapag hindi ka pala huminto, pinagpatuloy mo ng sa physical na katawan yon. As what we're doing, kapag hindi ka huminto sa Panginoon Diyos, sa paglilingkod, sa pananampalataya, it will bring you spiritual growth. Mahirap maging Christian kung hindi lumalago yung spiritual na buhay. Sabi sa Santiago 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Hey, mapalad daw yung taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ano napansin niyo sa verse na yan? Nakalagay dyan, matapos niyang malampasan. Ibig sabihin, malalampasan mo yan. Sabihin sa katabi mo, malalampasan mo yan. Malalampasan mo yan! Oh, hallelujah! Itatawid ka ng Diyos. And the moment na malampasan mo yan, ano raw mangyayari? Tatanggap ka ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Diyos. Oh, hallelujah. Next, ano pang binibuild sa atin ng pagiging consistent? Character refinement.
Inaayos yung character natin. Tama ba? Dati sama-sama ugali natin. No? Sino po rito nung inborn na mabuti na? Wala naman. Lahat tayo may sama ng ugali. Tama? Pero sa pagpapatuloy natin sa Panginoon, dahil sinabi, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yung siyam na quality na yon, hindi po yan isa-isa. That's fruit eh. Habang nagpapatuloy tayo, habang nagiging consistent tayo, yung siyam na quality na yan, lumalabas sa atin. Tama po ba? Mababago talaga tayo. Kaya it's very impossible for a true Christian na nagpapatuloy sa pananampalataya na hindi nababago ang buhay. Imposible yon. Ang Christian na hindi nagbabago ang buhay, Christianuhan lang. Sabi sa Roma 5:3-4, hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. So, hallelujah, nagtitiis ka na, galak ka pa. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Amen po ba? Tama ba? The more we endure, the more tayo nagtiis, the more tayong nade-develop yung natin, patience and endurance natin. Tama ba? Lumalakas! Dati yung problemang to, pag tumama sa atin, move na tayo. Pero dahil nagpatuloy, ngayon yung mga ganitong problema sa atin, kiber na lang eh. Tama ba? Kiber na lang talaga. Dati ang problema lang natin, pag pinagalitan tayo ng magulang natin, ayoko na magsimba. Ayun lang, ng mga bata-bata pa, tama? Pero sa pagpapatuloy, patuloy. Oh, hallelujah. Ang bigat na ng problema. Ibig sabihin, lumalakas ka, tama po ba? Nag-i-endure tayo. Lumalakas yung fortitude natin, mental fortitude. Lumalakas yung ating mga, dati ang bilis nating ma-move. Ngayon, hindi na. Dahil nagbubunga ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga daw, pag nagtuloy-tuloy pa tayo, yung pagtsatsaga natin magbubunga ng mabuting pagkatao. Good character. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Hallelujah. Kaya nga, huwag nating maliitin yung pagpupunta natin ng church. Huwag nating maliitin yung pakikinig natin ng salta ng Diyos. Akala natin parang ritual, religious. No. Hindi mo nakikita sa pagpapatuloy mo, nagbabago yung buhay mo. Nagbabago yung attitude mo, nagbabago yung character mo, nagbabago yung tingin mo sa mundo. Dati tingin mo sa mundo, negative eh. Ngayon, nagbabago yung mindset mo, nagbabago yung point of view mo in life. Amen? And next, na-improve sa atin is the momentum. Yan. Alam niyo yung momentum? Momentum, alam niyo yung momentum, pendulum, momentum. Tuloy-tuloy. Yung mga naglalaro ng MOBA, alam niyo snowball? Di ba? Kapag nagsimula ka na, kapag nakauna kayo mag-farm, wala na. Mag-snowball kayo. Momentum. Di ba? Kahit sa basketball, momentum. Mantakin mo yun yung Pacers umabot ng finals. Alam niyo bakit sila umabot ng finals? Grabe naman sila maglaro, mag-momentum talaga. Pag pinigyan mo sila ng isang chance, magtutuloy-tuloy sila. Tama po ba? We Christians should maintain a momentum. Ito, tingnan mo to ha. Subukan mo na isang beses hindi ka umattend ng Sunday service. Kita mo, susunod na linggo, medyo, sige na, sisimba ako. Hindi ka na naman nagsimba sa sumunod, every other. Momentum to, makikita mo na lang. Magugulat ka, may dahilan ka na. Susunod, wala na. Pero pag tuloy-tuloy naman yung ginagawa mo, minsan kahit masakit na yung ulo mo, kahit masama na yung pakiramdam mo, you don't want to lose your momentum. Tuloy-tuloy. Don't break your streak. Sino dito yung mga naglalaro dati ng mga yung sunod-sunod na streak? Like yung mga dance revo, yung mga streak na ganon. You don't want to lose your streak. Tama? 500 streak, no? Tapos biglang na-miss mo yung click. Di ba sama sa loob? Di ba? Alam niyo yun? Don't lose your momentum. Ang nakita ko rito, tinitingnan ko yung buhay niya, kapag pala talaga meron kang kinikip na streak, hindi ka papayag na isang araw di mo magawa.
Alam niyo, strict, yung tuloy-tuloy. Sana sa ating spiritual life, lagyan natin ng ganun din. Yung mga worshipers, mga workers, tuwan-tuwa ako kasi this week, yung music team, perfect sa devotion. Palakpakan nga natin. Woo! Sabi ko, sana hindi ito yung unat huling palakpak namin. Tuloy-tuloy, ang sarap, di ba? Isang buong linggo, perfect. Oh, grabe naman. Nakaka-bless. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, eto na. Therefore, my brothers and my sisters, stand firm. Magpakatatag tayo. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi mawawala ng kabuluhan itong ginagawa natin ito sa Panginoon. Dadalhin tayo nito doon sa inihanda ng Diyos sa atin. Don't lose. Tuloy-tuloy. Tuloy na natin yung momentum. Okay lang kahit na paunti-unti lang. Why? Because small steps matter. Okay lang kahit hindi agad, ang taas na ng faith mo. Kahit hindi agad, marami ka nang alam na verses. Kahit hindi agad na pumasok sa ministry, whatever. Basta unti-unti. Because yung onte is greater than nothing. Amen po ba? Under-train is better than no train at all. Tama? So mas maganda may nagawa kaysa wala. Mas maganda nagpatuloy kahit hindi, kaysa hindi. Thank you, Lord. And faithfulness is built brick by brick. Unti-unti. Nung unang panahon, yung mga gumagawa ng wall, brick yan eh. Tama ba? Pwede bang magsimula sa taas? Hindi naman. Talaga magsimula sa baba yun. Unti-unti, unti-unti. Nakaka-bless kasi this week in devotion namin is Nehemiah. Binild nila yung wall ng Jerusalem. Unti-unti. Alam mo, nakaka-bless doon. Nakita ko doon. Ultimo yung mga matataas na tao, mga mayayaman. Binild nila yung wall doon malapit sa kanila. Tao ba? Unti-unti. Sabi ko nga tayo, hindi kasi kaya mahirap magtuloy-tuloy kasi hindi natin nakikita yung bukas. Hindi natin nakikita yung ending ng buhay natin. Alam mo, nakakatuwa rito. Kaya nga, magbasa-basa tayo ng Bible, kasi sa Bible, tapos na yung storya. Pagbasa mo ng Nehemiah, maraming mga opposition, maraming mga ganyan, maraming mga challenges, pero kagandahan dito, tapos na yung storya. Alam mo na yung ending maganda. Alam mo, kapatid, sabihin ko sa'yo, yung ending ng buhay mo maganda rin. May verse ba yan? May verse yan. Sabi sa Romans chapter 8 verse 28, and we know, you know, we know, I know, that in all things, God is working together for your good. For the good of those who love Him. Oh, hallelujah. Palawakan si Lord, amen. That's the ending story of your life. It's good because you love God. In yung close it's good because you love God. God will never put you into shame. Thank you, Lord. Number 3, the promise of victory. Ito na. So tuloy-tuloy from waiting to walking or consistency, and now victorious. The promise of victory. Sino po rito gusto maging victorious in life? Oh, hallelujah. Ang unti lang nun, Lord, sila press lang, saka sila Pastor Mickey. Sino po rito gusto maging victorious in life? Oh, hallelujah. By faith, you will just declare, amen. Lord, so be it. Mangyari sa buhay namin. Sabi sa 1 Corinthians 15:57, and thanks be to God who give us the victory. Sa pamamagitan daw nino, through our Lord Jesus Christ. Victory is in Jesus Christ. Doon ang tunay na victory. Tanggalin mo si Christ sa buhay mo. You will never become victorious in life. Tandaan nyo yan. Hindi, Pastor. Kita mo naman yung diskarte namin. Walang Christ to. Hindi rin. Kala mo lang yan.
Di totoo yun, mga kapatid ko. Why? Nakasulat po sa Bible yan. The destruction of the wicked is sure. Sabi po sa Bible yan. Now, church, kasi minsan kasi ang inaantay nating victory in life is talagang yung may parada. Yung talaga namang parang may gong, may ganyan, parang nasa heaven. Why? Victory isn't always dramatic. Pwede ba yun? Pwede namang hindi dramatic eh. Victory is not always dramatic. It is often quiet but powerful. Di mo alam, sumasakses na yung katabi mo. Tatahi-tahimik lang yan para sumasakses na yung life. Ayun ba? That's the real victory. It starts within. Amen? Sabi ko kay Regina kahapon, si Reg. Usap kami dito. Aga kasi siya eh. Reg, ilang year ka na? Second year daw. Gagraduate na siya after 2 years. Tuwan-tuwa ako kasi dumating yung time, ayaw mag-aaral ng bata eh. Yung college namin mag-aaral. Ngayon, nag-aaral siya. 2 years na lang, gagraduate na. Sabi ko, anong gusto mo maging work pagka-graduate mo? Sabi sa kanya, Reg, ngayon pa lang, 2 years pa, pag-pray mo na. Pangarapin mo na, ipag-pray mo na. Para ngayon pa lang, may nilalakarang path ka na. Ngayon pa lang, inihahanda ka na. Tama? Ngayon pa lang, inihahanda na yung sarili mo. Para pagdating doon, handa ka na. Lalo kung malaki-laki yung pinag-pray mo. Tama ba? God brings victory to those who walk faithfully. 100% sure. Tagaan mo sa bato. Pag hindi nangyari sa buhay mo, balikan mo ako. Bibigay ko sa'yo isang daliri ko. Pag hindi ka naging victorious in life, pero lumalakad ka. So sabi ko nga, walk faithfully. Pag hindi ka naging victorious, pero lumalakad kang faithfully ng tama kay Lord, hanapin mo ako. No? Bigay ko sa'yo isang daliri ni Pastor Lucky. Imposible na hindi ka maging victorious. At sino pa raw doon? Those who waited humbly. Amen? Humble lang sa side. Tahimik lang sa godly, pero lumalakad ng tapat sa Panginoon. And most especially, God gives victory to those who didn't quit. Walang ayawan. Diba? Ano sinasabi? Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. So, victory equals waiting, plus walking, plus trusting God until the end. So, kung gusto niyo ng equation and formula for victory, that's waiting, walking, and trusting God hanggang dulo. Walang hintuan. Wag mo ako nga sabihin sa akin, hindi naman totoo yan kasi hindi nangyari. Huminto ka eh. Tama ba? So, question. Where are you today? Nasaan ka ngayong season? Are you in the waiting season? Are you in the walking season? O nandun ka na sa winning season? Oh, hallelujah. Are you in the waiting season? Are you struggling to stay consistent? Or are you longing to see victory na? Oh, hallelujah. Nakaka-bless naman yung longing to see victory na dyan, no? Now, sa pagtatapos, I want to give you a story. This is the story of walking, waiting, and winning in life. Remember Joseph the Dreamer? Sino pa nakakaalala kay Joseph the Dreamer here? So Joseph the Dreamer, he had given a God-given dream. Binigyan siya ng God-given dream. Tama mo ba? Nung bata siya, ano yung napanaginipan niya? Nanaginip siya na magiging mataas na posisyon siya, mag-bow down yung maraming tao sa kanya, pati yung mga kapatid niya. Tama mo ba? Grabing vision yan, binigay kay Lord. Binigay ni Lord. Kayo kaya, ano kaya mga vision ninyo? Ano kaya mga pinapangarap ninyo? Ano kaya nilagay ng God sa mga puso ninyo na kaya niyang gawin? So nag-start siya na meron siyang God-given dream.
But he was betrayed by his own brothers. Amen? Binetray siya. Pinagtangkaan siyang patayin. Hinulog siya sa bangin. Pero binenta na lang siya as a slave in Egypt. Tama? So naging slave siya sa Egypt. Isipin mo to. Ang taas-taas ng vision, ng pangarap na nilagay ng Lord sa kanya. Ang ine-expect niya, greatness. Ang na-expect niya, maganda. Ang nangyari sa kanya, binenta sa Ehipto. Then, he was falsely accused and thrown into prison. Tama? Binintangan siya na gusto niyang rapin yung asawa ni Potiphar, which is hindi naman. Ang nangyari, nung nasa kulungan na siya, meron siyang tinulungan doon na naginip. Dalawa sila, yung isa namatay. Yung isa sabi niya, after 3 days, ibabalik ka sa service. Sabi ni Joseph doon sa cupbearer, uy, pagkalabas mo, alalahanin mo na naman ako ha. Kaya mo ko ilabas, cupbearer ka eh. Anong nangyari? He was forgotten by the cupbearer. Alam mo yung frustration ni Joseph? Akala niya palabas na siya. But, eto na. Simula nung na-receive niya yung vision, yung dream, 13 years passed between the dream and the fulfillment. Can you imagine that? 13 years. 13 taon ng paghihintay. At hindi lang basta paghihintay. Grabe yung mga pinagdaanan niya. Over 4,700 days of waiting. Ilang taon ka na naghihintay? Ilang taon ka na naghihintay nung pinag-pray mo? Not knowing when, di alam kung kailan, or how, paano God would come through. Diba sometimes in our life, parang di natin alam kung paano tayo magkaka-breakthrough. Parang di natin alam kung paano darating yung mga pinag-pray natin. Imposible, ganyan-ganyan. Ganyan din si Joseph. Hindi niya alam. Isipin mo, ang layo yung dream niya, yung vision niya, magiging mataas na authority siya, magiging maganda buhay niya, yuyuko sa kanya yung mga kapatid niya, magulang niya. Ang naging buhay niya, naging alipin sa Egypt, napunta sa kulungan. Ang layo, napakalayo. But did he rebel against God? Nagrebelde ba siya sa Diyos? Or he just kept the vision? He kept on waiting and he still nagpatuloy sa pagiging consistent. He did not give up. Don't give up. He stayed faithful, consistent, and pure in every season. Tuloy-tuloy lang. Hindi man ito yung buhay na pinapangarap ko. Hindi man ito yung ending na gusto kong mangyari sa buhay ko ngayon. Tuloy lang, lakad lang, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. He kept honoring God, using His gifts and doing His best. Ito yung sinasabi ko, si Nehemiah, kaya siya pinayagan ng hari ng Babylon kasi yung pagiging cupbearer niya is indispensable siya. Ano po ibig sabihin nun? Kung nasaan man kayo ngayon, galingan ninyo. Please. Galingan nyo sa buhay, galingan nyo sa pagtatrabaho, galingan nyo sa mga pamilya ninyo, galingan ninyo. Si Joseph, habang naghihintay, ginagalingan lang niya sa buhay. Okay ba yun? Kasi pag di mo na ginagalingan sa buhay, para ka nang nag-self-destruct yan. Hindi. Galingan mo sa buhay. Why? Hinahanda ka, pinoproseso ka ni Lord eh. Hindi man maganda yung nangyayari sa iyo ngayon, but definitely, God is molding your character. Inihahanda ka niya sa malaking task. Na paggagamitan niya. Keep doing your best. Ito na. Then one day, everything changed. Oh, hallelujah. Kinilibutan ako doon na. May your one day comes. Sana bukas na yung one day mo. May this be my one day. One day. One day, everything changed. Si Pharaoh na naginip ng matindi. This was 3 years prior doon sa pagkalabas ni cupbearer. Sipin mo 3 years pa siya nagantay ulit. Di alam ni Joseph yan. Si Pharaoh na naginip. Walang makapag-interpret hanggang naalala ng cupbearer
na doon sa loob ng kulungan, mayroong isang Hudyo na nag-interpret ng kanyang panaginip. One day, si Joseph gumising bilang isang prisoner. Pinatawag siya. He was summoned by Pharaoh. And he interpreted the dream of Pharaoh. Instantly, from a prisoner, he became a prime minister. Oh, hallelujah. Sa isang iglap ng pagkakataon, sa isang ihip ng hangin, sa isang pitik ng Panginoon, kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo. Hallelujah. Be consistent. Keep on waiting. Be consistent. Keep on trusting God because hindi mo alam kung bukas na iba na ang buhay mo. Huwag kang magrebelde ngayon dahil wala nangyayari. No, tuloy-tuloy lang. Hindi mo alam ang takbo ng panahon. Hindi mo alam ang ginagawa ng Lord. Hindi mo alam ready ka na. Hindi mo alam okay ka na. Finishing product ka na lang. Decals na lang ang kulang sa'yo. Ilalabas ka na. Ila-launch ka na. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Kita mo to. Paano natin nasabi na si Joseph talagang na-appreciate niya lahat ng ginagawa ng God. Nung siya'y naging prime minister na, naging governor na siya, nung nagtaghirap na, dumating yung mga kapatid niya sa Egypt para bumili ng pagkain. Takot na takot sa kanya. Nung nalaman na kapatid pala nila yung governor. Takot sa kanya, syempre, binenta siya dun eh. Pinagtangkaan silang patayin eh. Tama mo ba? Takot na baka, syempre, sa habang panahon, walang ibang inisip, may ganti rin ang api. Pag makita ko kayong mga nag-alimpusta sa akin, yung ginawa niyo sa akin. Ganon. Pero alam mo lumabas sa bibig ni Joseph? Genesis 50:20, sabi niya sa mga kapatid niya, you intended to harm me. The world may intend to harm you. Nasa paligid natin, mga sitwasyon natin, may intend na harm tayo. But God intended it all for good. Hallelujah. Maaring yung mundo gusto tayong saktan. Maaring yung sitwasyon gusto lang tayong pasakitan. Gusto tayong ibagsak. But God intended it all for our good. Sabi niya, He brought me to this position so I could save the lives of many people. If you will not stop and you will continue to be consistent in faith, hindi mo alam isang araw, malaki pala paggagamitan sa'yo ng Diyos. Sabi ko nga sa mga kabataan na to, hindi natin alam, some of you may become a politician, some of you may own your own company, hindi natin alam, magiging super yaman mo, milyonaryo, bilyonaryo, and right now is your waiting season. Just continue to be consistent dahil inihahanda ka ng Diyos doon, ready yung attitude mo, ready yung character mo. Sabi sa Psalms 105 verse 19, last verse na po tayo, we'll close. Until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. Amen? Hanggang dumating yung time ng breakthrough mo, the Lord is just testing our character. Character ang tinitingnan ng Diyos dito. So, in conclusion, trust God, keep walking, because your victory is coming. Palakpakan mo si Lord. Hallelujah.